sa lahat. Humaharurot ang puting kotseng yan nang bigla nitong kainin ang kabilang linya at sumalpok sa kasalubong na oil tanker. Patay ang isa sa mga sakay ng kotse. Ang oil tanker naman tumagilid, sumadsad at biglang nagliyab. Ang buong detalye, abangan! Magandang gabi, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Bagyong Ada, patuloy na nagbabagsak ng ulan sa malaking bahagi ng bansa habang posible pa rin itong tumama sa Catanduanes. Kulay putik na baha na may kasamang lahar, rumagasa sa Albay. Dalawa naman ang patay matapos madaganan ng malaking bato sa Sorsogon. Online seller sa Taytay Rizal, pinalil sa ulo habang naka-livestream. At sa Sinulog Festival, libo-libong deboto nakiisa sa prosesyon ng Santo Niño de Cebu. Dalawa ang patay matapos madaganan ng malaking bato sa kasagsagan ng Bagyong Ada sa Sorsogon. Sa Leyte, isang batang babae ang muntikan ng malunod. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Gamit ang lubid, maingat na itinawid ng tauhan ng Bureau of Fire Protection ang 9 gulang na batang babae sa ilog na ito sa Tacloban City, Leyte. Sige, bunlo, tinay-nay, sige. Sinagip ang bata matapos tangayin ng ilog sa kasagsagan ng Bagyong Ada kahapon. Paspas. Ayon sa ulat, nagpaalam ang bata na maliligo sa ilog kasama ang dalawang kaibigan. Habang naliligo, biglang rumagasa ang tubig at tuluyang inanod ang biktima. Agad namang nakaahon ang dalawa niyang kasama at humingi ng tulong. Ligtas na ngayon ang bata. Sa Matnog, Sorsogon, binalutan ng kumot ng rescuers ang mga labi na narecover mula sa rockslide. Nabagsakan ng malaking tipak ng bato ang magkasintahan na nasa loob ng bahay. Tumagal ng halos 5 oras ang retrieval operation bago nakuha ang mga labi. Sa Albay, lubog sa baha ang kalsadang ito sa bayan ng Libon. Napilitan ng lumusong ang ilang residente. Sa Catanduanes, halos mag-zero visibility na dahil sa lakas ng ulang dala ng bagyo. Ang mga nichong ito sa Karamoan, kasamang bumagsak ng gumuhong lupa. Nalubog din sa baha ang paaralang ito sa barangay Inalmasinan. Sa bayan ng Viga, isa-isang inilikas ang mga residente. Gumamit na ng lubid at salbabida sa paglikas sa mga residente sa bayan ng Virac. Lagpas bewang na rin ang baha sa ilang lugar sa Presentasyon, Camarines Sur. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Rumagasa naman ang kulay putik na baha sa ilang lugar sa Albay. Tangay nito ang lahar mula sa Bulkang Mayon. At live po mula sa Ginubatan, Albay, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kamusta ang lagay ng panahon dyan? Itong malaking bahagi ng Albay dulot nga ng Bagyong Ada hanggang sa mga oras na ito kung saan pabugso-bugso pa rin ang buhos ng ulan at hampas ng malalakas na hangin. Kaya ang resulta, kaliwat ka ng baha, pati na nga lahar. Nabulabog ang tulog ng mga residente sa Barangay Masarawag sa Ginubatan, Albay dahil sa rumaragas ang kulay putik na tubig. Yan ang dala ng magdamag na malakas na ulan dulot ng Bagyong Ada, kaya mabilis ding binha mga kalsada at mga bahay. Paghupa ng tubig, samut-saring debris mula sa nagalboroto pa ring Bulkang Mayon ang naiwan matapos anurin ng tubig. Kasama na ang malalaking tipak ng bato at sangkaterbang buhangin dala ng lahar. Tila gumawa na ng bagong kalsada itong buhangin na naiwan dito sa lugar mula sa lahar. Halos isang dangkal na yung kapal nito sa ngayon. Pero sabi ng mga residente, madalas umaabot doon ng mahigit 1 metro pa yung naiiwang buhangin dito, lalo kapag malakas ang buhos ng ulan. Ang ilang sasakyan, pinilit suungin ng baha pero halatang nahirapan. Ang truck ngang ito na may karga ng mga tangke ng oxygen, nabalahaw na kaya pinagtulungang itulak ng mga residente. Pero ang iba, hindi raw talaga uubra. Yung tricycle ba hindi kinakaya? Hindi kinakaya eh. Talagang kwento lang, 4 wheels. Pati yung tulad niyan. Wala, uwi na talaga. Balik na kami doon. Sa bayan ng Daraga, halos kulay itim na ang inaanod na tubig sa Budiaw Spillway na pasok sa danger zone ng bulkan.
Malakas naman ang agos at hampas ng tubig sa Horowan River sa bayan ng Tiwi. Halos umapaw na nga ito sa biglang dami ng tubig mula sa bundok. Abot binti naman ang baha sa bayan ng Libon. Sa Pulanggi, kinilangan ng ilikas ang mga binahang residente. Umabot sa 12 bayan at lungsod sa Albay ang pinaha dahil sa walang patid na ulan. Patuloy rin ang monitoring sa Bulkang Mayon na nasa alert level 3 pa rin. Halos 5,000 toneladang asupre at mahigit 300 rockfall events ang naitala sa Magdamag. Andre, sa mga oras na ito, karamihan sa mga binahang lugar unti-unti na rin namang humuhupa gaya na lamang sa aking likuran dito sa area sa Purok 4 sa Barangay Masarawa kung saan nawala na yung tubig pero balot pa rin ito ng mga buhangin at mga tipak ng bato. May isang lane naman na na-clear na para madaanan kahit papaano ng mga motorista pero yung other lanes at malaking bahagi pa rin itong kalsada bukas na raw sisimulan yung clearing operations at inaasahan nga rin na bukas talaga magsasagawa ng paglilinis at pagsasaayos ang mga otoridad sa mga apektadong lugar. Yan muna ang latest mula rito sa Albay. Balik sa inyo. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat. Live mula sa Ginubatan, Albay, Mon Gualvez. Patuloy na binabayo ng Bagyong Ada ang Kabikulan. Napanatili ng bagyo ang lakas nito sa tropical storm category habang nasa dagat ng Pandan, Catanduanes. Nakataas ang wind signal number 2 sa Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte at Albay. Signal number 1 naman sa Aurora at silangang bahagi ng Isabela at Quezon Province. Ayon sa Pag-asa, posible pa ring maglandfall ang bagyo sa Catanduanes kung dederecho ito pakanluran. Base naman sa Metro Weather, posibleng itulak ng high pressure areas ang bagyo pahilagang silangan. Kung lalakas naman ang bugso ng amihan, pwede niyang itulak pababa ang bagyo o di kaya ipahinain. Sa ngayon, ramdam ang malakas na ulan sa Kabikulan at Quezon. Maulan din sa silangang bahagi ng Luzon, Mimaropa, Samar, Leyte at sa ilang bahagi ng Visayas. Susunod, online seller binaril sa ulo habang nakalive. At nasa 70 bahay nasunog dahil sa napabayaang kandila. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sensitipong video po ang susunod naming iuulat. Binaril habang naka-live sa social media ang isang tindera ng gulay sa Taytay, Rizal. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Abala pa sa kanyang mga panindang gulay si Paloma sa Santa Ana sa Taytay, Rizal pasado alas 6 kagabi. Naka-livestream pa yan para i-alok rin online. Maya-maya isang lalaking nakasombrero at naka-face mask ang lumapit sa kanyang likuran. Ilang saglit pa bumunot na ito ng baril at pinaputukan sa ulo ang tindera si Paloma. Bumagsak si Paloma at dito na naglapitan ang mga kasamahan niya sa palengke. Kwento sa News 5 ng kasama sa pwesto ng biktima, wala naman daw nakaalitan si Paloma. Mabait naman po siya. Wala naman siyang kaaway dito. Mabait naman po siya. Ewan ko bakit bigla na lang siya ginanon. Hindi naman siya masungit. Palangitiingan din po yun. Para biro din po. Tuwing alas 3 ng hapon hanggang gabi, ang pasok ni Paloma dito sa pwesto na ito ng gulayan araw-araw. Para alibangin ang sarili, ay nagla-live siya sa social media habang nagsasalansan ng mga panindang gulay. Hanggang nitong umaga, nahuli na ang sospek sa isang bahay sa Angono, Rizal. Siya raw ang kinakasama ng amo ni Paloma sa palengke. Madalas daw magsumbong ang biktimang si Paloma tungkol sa pambababae umano ng namaril. Base sa informasyon na binigay ni Miss Dalia, yung dating kinakasama, nagkaroon si suspect, itong si suspect ng mga relasyon, kung saan itong si biktima na si Paloma ang taga-sumbong sa atin niya kay Miss Dalia. Maharap sa reklamo ang sospek. Nagpapagaling naman na sa ospital ang biktimang si Paloma. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng isang kotse sa oil tanker sa Bataan. Isang patay habang 4 ang sugatan. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Maluwag ang trapiko sa Roman Superhighway sa Orion, Bataan kahapon. Makikita ang humaharurot na puting kotse sa right lane.
Ilang saglit pa kinain ng kotse ang kabilang linya, saka sumalpok sa kasalubong na oil tanker. Sa lakas ng impact, tumilapon ang kotse, habang tumagilid ng truck at dumausdos ng ilang metro bago tuluyang sumiklab. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa karga nitong krudo. Nagdulot yan ng pagbigat ng trapiko. Inabot ng higit 1 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Pahirapan ang pagkuha sa 4 na sakay na naggayupi-yuping kotse. Isinugod sila sa ospital maging ang driver ng truck. Samaang palad po, may casualties po tayong isa, yung passenger nung Honda Civic na babae, yung kinakasama ng driver natin. Nung nadala po sa hospital kahapon, dead on arrival po yung isang pasahero. May nadamay po doon sa sunog, maliban sa tanker po na sunog lahat. Meron pong 11 na motorcycle, pag di ako nagkamali po, 3 tricycle at saka 8 single motor. Nasunog po lahat yan. Ang wounded po doon sa Honda Civic, 3 po is isang driver sa yung 2 anak niya na minor. And doon po sa tanker, yung driver lang po ang na-injured, minor injury lang po. Nagpapagaling pa ang 4 na sugatan. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Pero ayon sa mga pulis, Maaari po, kasi sa nakita po natin sa footage ng CCTV, parang biglang pumasok sa linya ng truck. Maaari na idlit. Yun po ang nasa initial investigation natin. nagbabalita mula sa frontline. Rainiel Pawid, News 5. Sa ibang balita, umakyat na po sa 35 ang nasawi sa gumuhong landfill sa Cebu City. Pasado po alas 3 kaninang hapon nang makarecover ang isa pang bangkay. Hindi pa ito nakikilala. Isang biktima na lang ang patuloy na pinaghahanap. Isinailalim na sa state of calamity ang Cebu City dahil sa insidente. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na mananagot ang dapat managot sa trahedya. Susunod sa Happy Weekend ang masayang pagdiriwang ng Sinulog Festival sa Cebu. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Dalawang hit kapatid drama ang magbabalik primetime ngayong Lunes. Sagad ang gantihan sa TV5 at ABS-CBN Studios collab na nag-aapoy na damdamin at 8:45 p.m. Ang 2023 drama na yan ay pinagbibidahan nina Jane Oineza, JC De Vera, Ria Ataide at Tony Labrusca. Pagdating ng 9:30 p.m., papasukin ni Loy sa andalyo ang mundo ng pagpapanggap sa pira-pirasong paraiso. Abangan ang Todong Entertainment sa Todo Max Primetime 5 sa Lunes. Kaya marathon runner tayo. Buti na lang, buti na lang. talaga. Buti na lang talaga. Ito pa kailangan mo tumakbo din na mabilis at kumilos na mabilis kapag may festival sa Pilipinas. Kasi ang daming tao. pare. Lalo na kayo ba, may mga festival na kayo napuntahan? Wala pa. Gusto ko nga yung sinulog yung nangyayari ngayon. Dati, nung nasa kabilang morning show, sa kabilang lahat ng pesta na pwede mong Ay, oo. maisin. Pinapadala ka sa lahat. Sa Correct. Pampanga, Giant Kahit Lantern. sa San Juan. Di ba yung Sa Wata-Wata? napuntahan ko Wata-Wata. din yan. Oo. Ikaw pare, anong Ganun din. Ang gusto kong pampuntahan sana Panagbanga. Panagbanga. Oo, yun ang hindi ko pa Okay yun, napupuntahan. okay yun. Oo. Pero ito kasi sa Cebu City, Oh. aba bukas na yung inaabangan natin. Yun na nga. Sinulog Grand Parade. Oh. Pero bago yan, milyong-milyong deboto ang nakilahok sa prosesyon ng Santo Niño de Cebu at live mula sa Cebu City na sa frontline ng balita si John Roa ng News 5 Visayas. John, gaano karaming deboto na ang nakaisa sa prosesyon? Jess, Nikki, Andre, higit 1.9 milyong deboto ang nakiisa sa solemn foot procession kanina dito sa Cebu. Bahagi yan ng pagdiriwang ng kapistahan ng Senior Santo Niño. Nagbisto ng dagat ng mga deboto ang mga lumahok sa solemn foot procession kanina. Bitbit ang kanilang mga imahe ng Santo Niño, sabay na nagrosaryo ang mga deboto.
Umabot sa 1.9 million ang crowd estimate ng mga otoridad. Mas marami yan kumpara noong isang taon na may 1.4 million lamang. Kaninang umaga, daan-daang makukulay na bangka ang naglayag sa Mactan Channel papuntang Cebu City para ihatid ang imahin. Puno ng mga deboto ang mga bangka at barko. May ilang sumasayaw. Mga ilan nagdarasal. Nakabantay naman Coast Guard at TV sa ruta ng prosesyon. Pagdaong, agad na inihatid ang imahe ng Batang Jesus sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Ilang mga deboto rin ang nag-abang na makarating ang imahe. Sa labas ng Basilica, naglagay ng medical station para sa mga deboto. Di bababa sa 100 pasyente ang lumapit sa medical station ngayong araw. Madalas, masakit ang ulo, masama ang pakiramdam. Ang iba, mataas ang blood pressure. At kaya paalala ng mga medical experts sa mga deboto na mag-ingat at uminom ng kanilang gamot para hindi atakihin sa gitna ng selebrasyon. Jess, Nikki at Andre, bukas, higit 5 milyong mga deboto at turista ang inaasang makikisa sa isa sa pinakamalaking festival sa buong bansa, ang Sinulog Festival 2026. Jess, Nikki, Andre, Pet Senyor! Pit Senyor, Pit viva! Senyor, Jan. Viva! Naku, I'm sure marami tayong mga Oo, kapatid daghang salamat. na kanina tumutok na doon sa prosesyon at tomorrow lalo na doon sa main event. Gusto ko, excited ako sa mga floats. At pareho tayo. Actually, pinag-uusapan namin dyan, pare-pareho pa kaming hindi nakapunta dyan sa Sinulog Sinulog, Festival. oo. So sana sa susunod na taon, Ano tayong naman, tatlo. next year. Kami naman, hindi kami picky dyan. Oo. Pwede ka naman magpadala ng lechon. Yan, sagot mo na lechon dyan ha. Dagang salamat. Maraming salamat, John Laroa ng News 5 Visayas. Maayong gabi po sa lahat ng mga Bisaya nating kapatid na nanood. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.